Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, pag inapakan mo itong brake pedal niya, grabe yung ingay niya, na maririnig mo lang yun pag paabante yung andar ng sasakyan mo tapos nagpreno ka. Pero i-start ko itong makina mga boss, kung makikita nyo, tapos ia-atras ko yan. At habang umaatras itong sasakyan ni customer, pinipreno-preno ko yan. Pero wala kayong maririnig na ingay. O di ba mga boss, wala kayong narinig na ingay. Ngayon, ang susunod kong gagawin dyan, paandarin ko naman itong sasakyan niya, paabante, tapos tatapak-tapakan ko yung brake pedal. Narinig nyo, di ba may maingay? Yung ingay na naririnig ko mga boss, dito nang gagaling sa likuran, kaya lipat ako dito sa kabilang side. Tapos ipatras ko itong sasakyan, tsaka ako ngayon siya preno-preno. Kung mapapansin niyo mga boss, wala siyang ingay, di ba? Pero meron kayong naririnig na kakaibang ingay. Yung kala mo meron siyang tuko. Pabantihin ko yan mga boss, itong sasakyan, tsaka ako ipreno-preno. Narinig niyo mga boss, di ba? Meron siyang ingay. Paano ba yung preno eh? Preno sa loob. Pero siguraduhin ko muna. Kasi hindi lang yung estimate ko. Oo, alam mo ko, pero sinisigurado ko lang kung saan ang gagaling yung ingay. Hindi kasi ako mag-get ni customer. Pwede kasing may umipit na bato dyan. Eh ang sabi niya, manipis na daw yung brake pad. Eh nakita ng dalawang mata ko, makapal pa yung brake pad. Kaya gagawin ko dyan, kakalasin ko na lang. Bante! Pakinggan nyo ulit yung ingay mga boss. Ipapapreno ko yan kay customer. Biglay mo nga pre! Lakas! Okay na! Narinig nyo, di ba? Pag nagpreno, grabe lakas ng ingay niya. Lakas ng ingay niya eh. Wik! Wik! Gumagano talaga eh, no? Pero nakakapagtaka, hindi naman gumagana ang handbrake kung sa handbrake yun. Hindi gumagana ang handbrake kapag umaandar ang ano. Hindi naman gumagana. Kaya sabi niya sa akin sa handbrake daw. Sabi ko hindi gagana sa handbrake yan. Hindi ko agad mahatulan itong mga boss kasi nakita ko itong brake pad makapal pa. Pero possible mga boss, yung ibabaw nitong brake pad, matigas na masyado yun. Naayon nga kay customer, hindi pa daw napalitan itong brake pad niya. Kaya labis dito mga boss, tanggalin ko na itong gulong. Total inikot ko naman itong gulong ni customer, pinakiramdaman ko yan. Wala naman siyang sumasabit na pwedeng panggalingan ng ingay dito sa preno niya. Alam niyo mga boss, naging ugali ko na yung kahit sabihin mo pa sa akin yung problema ng sasakyan mo, na alam mo na kung ano pinanggalingan ng sira, hindi pa rin ikaw ang masusunod. Mag-check up pa rin ako ng sarili kong diagnose. Dahil pag nagkamali ako ng pagpalit ng pyesa, sigurado naman nasa akin pa rin ang sisi. Kaya pasensya na kayo kung minsan nangangatwiran ako sa mga desisyon nyo. Punta na ako dito sa trabaho mga boss, ano? Dito sa pagtanggal ng brake pad mga boss, may mga clip spring dyan. Madali lang naman ito mga boss, kumbaga basic na basic lang kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Gaya nga ng mga namimintas sa akin na basic lang ang alam ko. Totoo yun, lahat ng ginawa kong video, puro basic lang yan. O, ano pa masasabi nyo? Di kayo na magaling. O, gawa na ako Nakita nyo mga boss, pag nagtanggal ako ng clip spring dito sa pin, pwede nyo kamayin yan kung kaya nyo, o kaya gumamit kayo ng manipis na flat screw para matanggal nyo itong clip spring dito sa pin ng brake pad. Yung pangalawang spring clip mga boss na ipinakita ko sa inyo, yun ang naglalak dito sa dalawang pin ng brake pad. At pag natanggal nyo na yun, pwede mo na ngayon matanggal yung dalawang pin dito sa brake pad mo. Yung sa baba na pin, natanggal ko na, diba? Ito naman ngayon yung sa taas na pin ng brake pad na tinanggal ko na rin. Tapos gamit itong flat screw ko, itulak ko itong brake pad niya. Mapapansin yung piston lumulubog, kaya walang problema dito sa piston, hindi siya stack up. Sa nakita ko dito mga boss, dahil nga sa matagal na daw hindi nagpalit ng brake pad si customer, yung ibabaw nitong lining ng brake pad mo, tumigas na yan mga boss. Kita nyo, parang nagbibitak-bitak na nga yung brake pad niya dahil nga yan sa tagal. Dito naman sa brake caliper, kung makikita nyo mga boss, sinikpot ko nga ng flat screw yan para makita nyo. Wala namang stack up dito sa sliding pin nitong brake caliper, kaya walang problema yan. Sa nakita ko dito, nandito sa brake pad ang problema. Although makapal pa naman itong brake pad ni customer, pero sa akin ang desisyon ko yan, palitan na lang. Dahil sa masyado nang matigas yung brake pad, parang bato na sa tigas At para sigurado ako mga boss, check upin ko na rin itong handbrake ni customer. Tatanggalin ko itong brake caliper assembly niya. Kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng box rest sa number 17. Para yung dalawang bolt na number 17, matanggal ko dito sa gilid ng brake caliper assembly. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung dalawang bolt at pwede ko nang iangat itong brake caliper.
Lipat ko yung camera dito sa harap mga boss para makita nyo naman kung paano ko tanggalin itong drum brake ng handbrake ni customer. Ayan mga boss, hilahin nyo lang yan. Pag matigas matanggal itong drum brake niya mga boss, nitong handbrake mo, sikwatin mo lang yan ng flat screw, iangat mo lang siya. Siyempre katagalan, sumisikip yan dahil sa kalawang o kaya sa dumi. O diba, kung makikita nyo, sikwatin nyo lang dahan-dahan, tapos pwede nyo nang hugutin itong drum brake pag lumuwag siya. Sasamahan nyo lang lagi ng tiyaga. Sabi nga diba, pag may tiyaga, may adobo. Ayaw ko kasi na nilaga mga boss, mas masarap sa akin yung adobo. Sa nakita ko dito sa brake shoe ni customer, ito kasi yung handbrake niya mga boss. Marami, grabe dumi. Kapal pa, original pa to eh. Akala kasi ni customer dito nang gagaling yung Original pa ingay yan. sa loob ng handbrake niya. Hindi. May brake cleaner ka dyan? Dapat malinis to ng brake cleaner. Spray natin para yung mga sulok malinis. Ano may loob? Hindi, okay yung loob eh. Yung labas. Yung labas. Yun lang mga boss, kung makikita nyo pagdating ng pyesa, basa na yung paligid nitong pwesto ko dahil nga sa bumuhos yung malakas na ulan. Kaya kung makikita nyo, nililiha ko na itong brake shoe ni customer dito sa handbrake niya. Nilidis ko lang yan mga boss, hindi ko yan papalitan. Unang-una makapal pa yan. Bukod dun, original yan. At 100% hindi dyan ang galing yung ingay kundi doon sa brake pad na matagal na. Sobrang tigas na parang bato na yung brake pad ni customer. Kaya pag inapakan niya yung preno, yung brake pedal niya, yun, grabe yung ingay. After ko malinis itong brake shoe mga boss, kung makikita nyo, pati itong brake drum, nilinis ko rin yan. Pag okay na, para matanggal yung marka nitong brake cleaner, pinunasan ko ng basahan yan mga boss. At dahil sa natanggal ko na itong brake drum ng handbrake niya, ipakita ko muna sa inyo itong adjuster ng handbrake niya. Ayan mga boss, oh, kung makikita nyo, ayan siya. Kaya lang medyo marumi pa, kaya i-sprayan ko yan gamit itong brake cleaner. After ko ma-spray yan mga boss, pwede nang mag-adjust dito sa handbrake adjuster niya. Tandaan nyo mga boss, pag ganitong klase yung sasakyan nyo at in-adjust nyo itong handbrake niya, dapat yung tama lang, wag masyadong masikip. Na hanggat maaari itong brake drum ng handbrake nyo, napipihit nyo yan. Naiikot nyo, ibig kong sabihin, nagagalaw-galaw nyo. Dapat may play siya, hindi siya mahigpit. Ayan, ganyan mga boss, kung makikita nyo, nagagalaw ko itong brake drum. Tapos ito namang rotor disc, kung makikita nyo, inisprayan ko yan ng brake cleaner. Diyan naman lalapat yung brake pad nyo mga boss pag inapakan nyo yung brake pedal. Na ayun nga, ang pinanggagalingan ng ik. Dahil nga sa yung brake pad niya, na trace ko, masyado nang matigas yun. Parang bato na sa tigas, kaya pag nagpreno si customer, ang ingay. After ko mapunasan yung rotor disc mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong brake caliper. Gaya ng dati mga boss, meron niyang 2 bolt na number 17 dito sa brake caliper. Ipakapit nyo muna yun sa tray niya bago nyo i-final yung higpit gamit yung box wrench na number 17. Ayan mga boss, katulad ng ginawa ko. Siguraduhin nyo lang mga boss na itong 2 bolt na number 17 na nakalagay dito sa brake caliper nyo, mahigpitan nyo ng maayos yan. Hindi kasi pwedeng maluwag yan mga boss. Pwedeng magkaroon ng lagutok pag nagpreno kayo pag maluwag yan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, ito na ngayon yung bagong brake pad na pinabili ko kay customer. At dahil nga sa bago itong brake pad mga boss, sigurado mas makapal yan. Itulak mo papasok itong piston ng brake caliper mo para pumasok sa loob yan, para magkasa yung isa pang bagong brake pad mo. Ganyan lang mga boss, oh. Gumamit lang ako ng combination wrench pang tulak dito sa piston, tapos pwede mo na ngayon ilagay itong bagong brake pad mo. O ayan na mga boss, di ba? Laser pack na, basic, di ba? Pwede mo na ngayon ilagay itong pin ng brake pad. Ayan mga boss, itinusok ko na yan. Tapos yung clip spring niya, inilagay ko rin yan mga boss. Ayan, iduktong ko na yan dun sa kabilang brake pad. Itusok ko itong pin. Di 2 brake pad na yung pinasukan ng pin mga boss, ano? Pero bago yun, ituro ko muna sa inyo yung butas dito sa pin. Ayan, yung tinuro ng daliri ko. Diyan yung ipapasok itong clip spring na yan sa butas nitong pin. Bali itong pin mga boss, babat taas, meron siyang butas na pagtutusukan nitong clip spring para itong pin mag-lock siya at hindi siya mabunot. Pag na-shoot nyo na, di ba, dinag-lock na yung 2 pin. O, pwede mo na ngayon i-forma ng maayos itong isa pang clip spring niya. Ayan mga boss, oh. Papasok mo sa 2 butas ng brake pad yung 2 gilid ditong clip spring. O, siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat mo para hindi siya kumalas. Tapos, paglapat na yung mga clip spring yan dito sa pin nitong brake pad mo, pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang clip spring nya. Ikakalawit mo lang yan mga boss. Ayan o, kung makikita nyo, pinasok ko dito sa butas ng brake pad. Tapos, ilalak mo yan dito sa taas naman ng
pin ng brake pad mo. Ganun lang siya kadali mga boss. So basic na basic lang. Hindi kayo malilito, hindi kayo mahihirapan. Unang-una makakamenos kayo ng labor at mapapractice pa yung mga daliri nyo dahil magdidiin-diin kayo dyan eh. O di ba? Okay na. At dahil nga sa okay na ito mga boss, pwede na nating ilagay yung gulong. Actually mga boss, di ko na ipakita sa inyo no. Both side, pinalitan ko ito ng brake pad. Dahil nga sa nang chinek ko yung brake pad niya, naayon nga kay customer, matagal na itong brake pad niya. At nang makita ko naman, parang bato na sa tigas yung brake pad niya, kaya pinalitan ko na yan. At dahil dito mga boss, para sigurado mag-road test na ako. Ako na mismo yung magtetest itong sasakyan niya kung meron pa itong ingay pag nagpreno. Para pagdating kay customer at wala na itong ingay, siya naman yung magro-road test. Pero hindi na ako sasama. Ito na mga boss, iatras ko na itong sasakyan ni customer tapos ipapaabante ko naman yan. At magpepreno-preno rin ako. Kaya pakinggan nyo kung meron pa itong iingay. Tumigil muna ako mga boss, baka tamaan nung nakamotor yung camera ko, nakaharang pa naman. Sinenyasan ko lang naman, pero napansin niya naman pala. Testingin ko na ulit itong sasakyan ni customer. Nakita nyo mga boss, nang preno-preno ko itong sasakyan ni customer, wala na siyang lumalabas na ingay. Ang plano ko pa naman sana nung una, linisin ko lang yung brake pad nito, tanggalin ko lang yung tumigas dito sa ibabaw. Kaya lang mga boss, sobrang lakas ng ingay eh. At isa pa mga boss, kaya naging desisyon ko na palitan na lang itong brake pad unang-una dahil meron na siyang bitak-bitak. Na ayon din naman kay customer, matagal na itong brake pad niya. Baba muna ako dito sa sasakyan ni customer, babaguhin ko yung position ng camera ko mga boss. Para mas lalakasan ko pa yung pagpwersa ng preno ko mga boss. Pwede kasi alanganin lang yung pagtapa ko ng preno eh. Mas maganda yung itotodo ko yan, bibiglayin ko talaga para mas marinig nyo kung magkakaroon siya ng ingay. Ito na mga boss. Nakita nyo naman mga boss, wala na siyang ingay pag nagpreno ako. At dahil sa okay na ito mga boss, wala na itong ingay. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Muli mga boss, maraming salamat.